Sa medyo mataas na bahagi ng Iligan City, may natagpuan kaming isang retreat accommodation na bukod sa aesthetic vibe na hatid ng mga accommodation rooms o kabana nila, dito hindi orasan na nagdidikta ng oras kundi ang banayad na hagos ng ilog na matatagpuan nilang hakbang lang mula sa lugar. At ang mga punong nakapalibot rito ay nagmimistulang entablado ng mga ibong umaawit na siyang nagbibigay buhay sa munting paraisong ito. Sa simpleng salita, this place makes you slow down, reflect, and relax for a moment. Pero if gusto mo talaga ng kaunting adventure, huwag kang mag-alala dahil mula sa lugar, walking distance lang din ang sikat o famous na waterfalls ng Iligan City, ang Tinago Falls. Kaya kung gusto mo ng adventure pero gusto mo rin ng tahimik na lugar at kaunting relaxation pagkatapos, swak na swak ang lugar na ito para sa iyo. Kaya tara, samahan nyo kaming puntahan ang Linaw River Retreat sa lungsod ng Iligan. Bago sumakay ng bus, kumain muna kami dito sa Bulwa City Mall. Harapan lang din siya ng mismong Bulwa Terminal. Pagkatapos kumain, sumakay na kami ng bus na ang ruta ay papuntang Pagadian City. Although ang ruta ng bus na sinasakay natin ay papuntang Pagadian City, pero bababa tayo sa may buruon sa may Iligan City. At sa mahigit 2 oras na biyahe ay sa wakas narating na din namin yung crossing na papuntang Linaw River Retreat. Yun nga lang, pansin namin parang may mali kasi walang kahit na anong pangpasaherong motor na nakatambay o nakaabang sa lugar. Kaya nagtanong kami sa isang lokal na nandun lang din sa mismong lugar. Sabi ng lokal na nakausap namin nandun daw sa kabilang crossing yung sakayan na papuntang Linaw River Retreat and Tinago Falls. Kaya sumakay kami ng tricab papunta doon. Pagdating sa mismong lugar na tinutukoy ni Kuya na sakayan, di rin daw alam ng mga driver ang eksaktong lokasyon ng mismong Linaw River Retreat. Kaya instead na sinakay kami, humanap na lang sila ng ibang driver na siyang nakakaalam sa mismong lugar. Pagkatapos sumakay, natuklasan namin na di rin pala alam ni Manong driver yung mismong destinasyon, kaya gumawa na lang kami ng paraan. Ginugol map na lang namin at sinundan yung direksyon ng mismong mapa. Naka-GPS magod sa sir, so kuha na lang. Bitara karon kay nay GPS ba? Di mawala. GPS na. Sa algo na.
At mga ilang minuto mula sa aming pagkakaligaw ay sa wakas narating na din namin yung Linaw River trip. Sige, salamat. Sa mga nagbabalak na magko-commute papunta rito, magbibigay ako ng klarong ruta at ilalapag ko na lang sa comment section. Pagdating namin sa lugar, dumiretso na agad kami sa reception area nila. Hello. Yes, ma'am. Sige, salamat. Nagmotor mo? Oh, yes. Pagkatapos makuha ang susi ng aming accommodation o kabana, bago kami umalis, kinuha muna nila yung order namin mamaya sa dinner namin tsaka bukas sa breakfast namin. Pagkatapos noon, dumiretso na agad kami sa aming accommodation o aming kabana. Mabakler man diri ang tinago, ma'am, no? Oo. At bang na lagi dollar kaya. So medyo late na kaming dumating and paggabi na rin, kaya bukas na lang siguro natin i-explore ang lugar and bukas na lang din natin pupuntahan yung ilog na malapit lang din dito sa lugar. Pero ngayon, isang quick visual tour muna tayo sa accommodation room o kabana nila. Mga 5:30 ng hapon, sinerve na nila yung hapunan namin. Murag na may paano pa man dagko sa sili. Alam nyo, pansin ko mas gumaganda yung lugar o mas gumaganda yung vibe ng lugar pag gabi. Kasi dahilan siguro sa mga aesthetic ng mga ilaw nila rito. Kiting earring. Pagkatapos kumain, haba, hindi mawawala yung kaunting picture sa mismong lugar. Nice. Magpunta ko sa planch. Dahil mas mayo sa mabuo kami. Pagkatapos, kinaumagahan, gumising ako ng maaga para syempre, una ng video yung napakagandang sunrise ng lugar. So bago natin puntahan yung ilog na malapit lang din dito, itutur muna namin kayo kung ano ang nasa loob ng kabana nila. So guys, mag-start ta sa ilang gawas, sa ilang kabana, and diri na sila plunge pool sa gawas, and diri sa gawas napud sila kaning space kung asa mo pwede mag lingkod or mag chill, and kasulod sa ilang kuan, kasulod sa room na ay bed na good for 2. Then syempre aircon na po din ng room, air condition, and sa kilid na ay mini fridge na ay electric kettle, and from your bed while gaydaigda mo makita ninyo ang plunge pool diri sa gawas. Then naay mga chairs diri sa kilid, duha ka chairs and table or coffee table man siya, and diri na sila'y cabinet pod na just in case if namoy gamit and gusto ninyo i-hanger or sulod diri, pwede na kayo. And na mirror. So diri na sila'y lavatory.
Sa ilang bathroom, hot and cold na po ang ilang shower. So, and if gusto mo bidet, na po sila bidet. And napod sila kaning daghang mga pandre socket if gusto mo mag charge sa inyong mga gadgets dire na sa kilid o dire po. And yan lang siya. Mga 7 AM ng umaga, pinuntahan namin yung ilog na mga ilang hakbang lang din mula rito. Wow. Pagdating namin doon sa mismong tabi ng ilog, maganda and super relaxing ng lugar. Ang maririnig mo lang na mga ingay, yung ingay ng agos ng ilog at saka yung ingay ng mga humuhuning ibon sa paligid. Dili man. Dili na ba? Dili. Sa totoo lang, this is one of the most peaceful and beautiful place na napuntahan namin. Kaya if gusto mo ng peaceful vibe na gaya nito, haba, swak na swak talaga ang lugar na ito para sa'yo. Share ko lang din sa ating mga nanonood, especially sa mga nagbabalak na pumunta rito na medyo maedad na ang hagdanan na pupunta doon sa tabi ng ilog is medyo matarik kaya kinakailangan talaga natin mag-exert ng effort pababa at saka lalong-lalo na yung pabalik pataas. Pagkatapos puntahan yung ilog, aba, kumain na kami ng aming agahan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Pagkatapos kumain, tinawagan na namin yung habal-habal driver na siyang naghatid sa amin kahapon. Based on our experience, maganda and peaceful ang vibe ng lugar. It's a kind of place that quietly reminds you how peaceful life can be when everything slows down. Malayo sa ingay ng syudad, malinis, at pansin ko lang mahina yung signal sa lugar kaya mas napipilitan ka talagang mag-focus sa kung ano yung nasa paligid mo. Malinis ang accommodation room, okay yung food nila, at higit sa lahat, sobrang bait ng mga staff nila rito. Alam nyo, sa dami ng lugar na pwede mong puntahan para sa kasiyahan, mga lugar na nag-o-offer ng extreme adventures, thrill at entertainment ngayon, bihira na lang talaga ang mga lugar na gaya nito. Mga lugar na nag-o-offer ng simpleng katahimikan at koneksyon sa kalikasan. Places that offer peace, not just a word for advertisement, but a peace you can truly feel. Yan lang muna sa ngayon, and kanunay, mag-amping ka.